itong taong si Wendy, parang pinapakilalang nanay niya doon sa mga taga doon sa Valenzuela. So, ako, ang personal assessment ko, this might be the biological mother ni Alice Go. So, based on my tanong-tanong ko, tsaka yung mga family business niya, itong si Wendy, nandun lahat eh. Consistent nandun si Wendy. At yung tinignan namin yung travel records, yung tatay niya, si Go Jang Jong, at si Wendy traveled 170 times in a span of 6 years. So, madalas silang bumabiyahe as a couple. Itong mga pogo na ito, mga sindikato ang nagpapatakbo. I'll give you a very specific example. Itong nangyari sa Banban, na merong tatlong partner si Alice Go doon sa kanyang corporation, yung Baofulan, na isa konektado sa Pogo, ito yung nakatakas nung renade dito sa Banban. Yung pangalawa, yung dalawa, konektado sa money laundering na recently lang nahuli sa Singapore. So, itong activity sa Banban, in my analysis, is a money laundering activity. This is my initial analysis. No? Yung, dahil illegal itong activity no, ng Pogo, walang bangko magpapahiram dito sa mga ganitong project. At lumalabas itong project na ito, nung kinumpute ng aming mga engineers, 6.1 billion pesos ang perang ibinuhos para ipatayo yung mga facilities 10 hectare lot, di ba? 10 hectare lot, 37 buildings. May shopping mall, may condominium. Mga villas so, ba? pag kinumpute mo conservatively, about 6.1 billion pesos. Okay. So, sino naman bangko magpapahiram ng 6.1 billion pesos? Sa Pogo, na alam nila illegal ang activity. So, ang pera nanggaling to sa labas. At itong panggaling sa labas, obviously, nanggaling rin to sa mga iba illegal activities or pera na hindi matrace ng ating system. Kaya nga money laundering. Meron kaming executive session with AMLAC, I think next week, Okay. so para mapag-usapan to. They requested an executive session kasi maraming ongoing investigation pa. No, so makikita natin na ito ay hindi lang problema ng Pilipinas kundi transnational crime to eh. Na umiikot at nagpapatakbo mga organized crime na pumupunta dito at nagse-set up ng mga Pogo operations. Sir, di ba ang Pilipinas nga, aside from the one of the two countries with no divorce, along with Vatican, Philippines is also one of the 3 countries that have still in the gray list ng financial anti-money laundering, di ba, sir? So AMLAC has not done anything yet to correct that situation. Well, ito mga professional criminal syndicates to eh. Even in Singapore, nahuli nga nila. At least nahuli sila. Yes, pero matagal na nag-operate yun doon. Di ba Maraming series of transaction yun bago nahuli. So, and that's Singapore, which is much more sophisticated. Dito sa atin, nakita ko itong example ng Banban is a clear example of large-scale money laundering na nangyayari na dito sa atin. Pero meron nga bill, di ba, sa Senate, kinupush nga ng AMLAC and BSP yata to further make it stricter yung ating present anti-money laundering. Actually, na-amend na anti-money laundering law twice na eh. Okay. No? Ba't hindi pa rin tayo ba't di pa rin natin masatisfy ang FATF? Tayo naman, hindi naman tayo bumababa, hindi rin tayo tumataas. Ano? So, that's why in enforcement, napakahalaga. At importante na yung ating AMLAC, alert sila at nag-investigate mabuti. At mabilis. No? Yes. Kasi marami, ang pag-movement ng pera, napakabilis. Yes. Napakabilis, kaya importante na mabilis yung kanilang operations. Yes. Yung sinasabi mo executive session, ito kay Mayor Guo pa rin o for the separate Pogo? For the entire yung issue sa Banban, yung Pogo sa Banban, but pag-uusapan na namin yung buong Pogo investigation.
Kasi sabi ni Senator Tiveros, who's the primary Committee. on the illegal trafficking, human trafficking and illegal detention sa Pogo, tapos yung another resolution mo rin. So, sama-sama na yun sa next, kailan ba nakaset ng executive session? Next week, I think middle of next week. Kasama dyan yung mga national security agencies. Kasama na National Security Agencies, AMLAC, Department of Foreign Affairs, AFP. Bureau of Immigration. So kasama na siya. So it's a multi-agency executive session. Yung mga nag-request sila. Oh, kasi yesterday, the PNP disclosed that they are now officially looking into intelligence reports on Mayor Go as being a member of the CCP, Chinese Communist Party. Well, ngayon, dahil ito ay this is a transnational crime with many facets, everything is possible eh. No? Nakikita ko lahat posibleng mangyari. Especially when you talk about money laundering. Dahil yung money laundering, ang pinanggagalingan ng pera marami eh. Pwedeng galing yan state-sponsored, pwedeng galing sa drugs, pwedeng galing illegal activities. Kaya hindi dumadaan yan sa regular banking system natin dahil ayaw nila matrace. Dahil mayroong illegal o mayroong irregular source yung kanilang income. Pero nakakatakot na sir, di ba? Meron na nga tayong narco-politics na nakikita naman natin, hindi nagbabago ang threat dahil andyan pa rin yung mga shabu trafficking sa atin. And now we have this Pogo politics. Yan ang nakakatakot dahil yung perang pumapasok malaki. At itong mga sindikato na ito, marunong rin, no? Pinag-aaralan rin nila yung ating judicial system, yung ating enforcement system, pinag-aaralan rin nila yung ating mga batas, kaya nakakalusot rin sila. At alam rin nila na kaya nilang maglagay o manuhol para meron silang protection sa iba't ibang ahensya. But your bill, proposed bill to remove the tax privileges of Pogo, will that address the problem? Meron kasing dalawang bill, tatlo including mine. No? The first two bills calls for outright ban of Pogo. Okay. And Sino then, yan, sir? si kay Senator Cayetano at Senator Villanueva. Okay. Alan Cayetano. And yung bill natin will complete the repeal and ban of Pogo kasi hindi na rin doon sa unang dalawang bill, hindi nasama yung taxation side. No? At ang nagbigay ng legal personality sa Pogo is through taxation. No? You're taxing it because the law views it as a legal business. Yeah. So when you remove the taxation, in effect, wala na siyang legal basis. Yun pa naman ang pinagmamalaki ni Senator Congressman Joey Salceda noon na upfront may bayad agad ng taxes. Pero sabi ko nga, Pogo workers lang yun, hindi yung Pogo entity. Yeah, pero if you have to look at the entire picture, hindi lang yung kanilang ibinabayad na buwis eh. No? Tingnan rin natin yung krimen, tingnan rin natin yung dala-dala nilang mga criminal syndicates. Hindi tatahimik yung bahay natin. Hindi tatahimik yung bansa natin dahil bahay. Hindi tatahimik yung bansa natin dahil nandito sila nag-ooperate. Pero sir, ang Pogo will that kasi ang Pagcor, they rebranded it at sa PICOS dahil naging controversial pinalitan, naging BCM. Ngayon, ang Pagcor, ni-rebrand nila yung PICOS, yung Pogo into Internet Gaming Licensee. IGL. But it's the same banana. No, it's the same banana. What will happen now to Pagcor if that Pogo is removed? Well, Pagcor will continue to, first of all, dapat ihiwalay na yung regulatory and operations ng Pagcor. Yes. Pagcor should purely be regulatory. Ito rin isang problema na nakikita namin, especially dito sa Banban Classic. Sabi nila doon sa hearing, high risk itong Pogo na ito. Pero and yet, pina-operate nila ito. Hinayaan nila mag-operate. Dahil sa kabilang banda, kumikita rin sila eh. So we have to really divide divide Pagcor to purely regulatory. Tanggalin na yung kanyang operational aspect. In operational, ihiwalay na yan. So magkikreate kayo ng another body? Magkikreate ng another body, but for the better. No, for the better. In fact, yung operation, pwedeng private na yan kasi marami na nag-ooperate na private companies rin. So in other jurisdiction, ang gobyerno, purely regulatory lang. Ang concern mo nga, yung Pogo politics,
in the meantime, malapit na 2025 elections and we are having this, as Congressman Erice earlier said, yung potential na tong online. Kasi I heard na yung Miro is going to use, ito si Art mamaya mag-yung ng technical details, Excel, di ba? Excel, different, sir, sagutin mo muna yun. Anong concern mo dun sa political na yung online? Kasi online hub scam nga naging turns out. Ang importante, I'll add lang to importante talaga yung security features nitong system na ito. Lahat kasi digital eh. At ang argument ng may mga proponents tayo na gusto ibalik yung dating mano-mano system or yung hybrid system, may mano-mano at may automated. Oo. May pros and cons in all of those procedures. Pero kung pupunta tayo sa automated, which I think we should, importante ma-focus ngayon yung security aspect. Kasi more and more nakikita ko na yung mga may incentive sa mga ibang bansa makialam sa ating eleksyon. Yes. Para manalo yung kanilang kandidato, manalo yung kanilang kaalyado. So gagawa sila ng paraan para ma-manipulate yung ating elections either through fake news or through the system itself. Yeah. So ang importante ngayon na itong magiging computer system natin or automated system natin talagang foolproof, hindi pwedeng may daya. At least sa automated pa rin tayo, mas preferred mo ang... Ako personally, I prefer that kasi mabilis eh. Yes. Natatandaan ko nung first term namin ni Egay. When was that? 2001. Magkasabay kami sa Congress, sabay pa kami. Oo. Ang election ng pag close ng precinct and yung proclamation mo, minsan umabot ng 3 linggo. Kasi 3 months, Ikaw, 3 linggo. No? So 3 linggo nag-aantay ka. In the meantime, nagpapatayan na yung tao, nagnanakawan na ng balota. Ngayon, in 3 hours, alam mo na kung sino panalo. No? So, may benefit talaga ang automated system. Pero, meron din niyang risk because automated siya. Yes. No, napakabilis, hindi mo na ma-check mo siya after. So, importante ngayon yung security system. Ang kiniklaim ni Mayor Guo, how can she, kasi dapat ang kinaan sa kanya local governance, why did you fail to check the illegal online hub scam doon? Ikaw ang in charge sa local governance. Ang defense yata niya, sabi niya, may pagkor naman sa lobby, sila yung nag-regulate eh. Totoo yun na may PAGCOR. That's why, in my opinion, dalawa ang may liability and accountability to. PAGCOR and also the local government unit. Kung makikita natin, I'm sure nakita nyo sa news, yung Pogo Hub, nasa likod lang ng municipal hall. Yeah. Hindi naman siya parang ganito Maynila na napakalayo na hindi mo makita. Oo. Pangalawa, ang Banban is a third-class municipality. Oo. Isa lang ang mataas na building doon, yung Pogo Hub rin. Hindi naman napakadaming matataas na building doon. Oo. And ang nahuling tao doon, almost 600 foreigners, 300 Filipinos. Ilan? And out, 600 foreigners, Oo. 300 Filipinos, in and out of the Pogo. So, in other words, meron ng suspicion. Oo. And nung tinignan rin namin yung mga dokumento, which tuloy-tuloy pa yung pag-review namin, pero mayroon kami nakita doon, na isang kumpanya na hindi registered in the Philippines, pero nagdadala ng pera dito sa Pilipinas galing abroad. Dito niya nilolonder. Dinadala sa Banban in particular. No? So nakita namin sa dokumento, we're collating all the information. But by that alone, dapat red flag ka na as a mayor. Oo, yeah. Ang bayan ko napakaliit. Meron nag-invest sa akin 6.1 billion pesos. Yung kumpanya hindi registered sa Pilipinas. Dapat nagtatanong ka, bakit napili yung Banban? Bakit hindi Makati, hindi Pasig, hindi Maynila? Bakit Banban out of all bakit hindi Cebu? Diba? There must be something. Diba? So, yung mga ganito dapat tinatanong yan eh. Ngayon, tama rin siya na may PAGCOR doon 24/7. Kaya nga sinasabi ko, failure of regulation because yung mga PAGCOR employees doon, dapat nakita rin na itong mga almost 1,000 na mga nagtatrabaho doon, walang yung tinatawag nating gaming license, wala ring mga employment permit. Oh yes, doon. Pumapasok lang sila doon para magtrabaho nang walang kahit anong permit. Interagency, yung BI, dapat meron din ang BI. Correct. So both may liability.
No, both Yeah. my liability. Ang aking proposal to ban cell phones inside schools. Ayan, I know that So, you I filed think that. we talked about that, and we will be filing the bill soon. At ang social media kasi very marami na ngayong mga studies on how social media is affecting the mental health ng bata. Yes. Mabullying. And marami na ring mga studies pointing that ang TikTok is yung algorithm niya much more aggressive than the others. Oo. But having said that, ang bata kasi ngayon, iba na yung kanilang pag-iisip because of social media and cellphone. Yes. At kaya sabi ko, para ang bata lumaki ng marunong magkipagkaibigan, matuto magbasa, yung kanyang habits ay maiba dahil gusto niya mag-aral, dapat i-ban natin ang cellphone inside schools. Dahil ito nakakaapekto sa paglalaki ng bata. For example, bigyan ko kayo ng halimbawa, pag recess, kaagad cellphone eh. Wala nang kwentuhan. Wala Nang sports. Wala nang social life. Wala nang sports. Oh. Gusto nilang mag-cellphone. Kaya hindi maganda rin yan sa pagpapalaki ng bata. About multinational, can you tell us a little bit kung ano po yung natanggap ninyong info and digitally connected daw po ba ito sa Bamban? May mga homeowners na pumunta sa office namin nung narinig nila itong issue sa Banban at narinig nila yung hearing namin tungkol sa POGOs. At maraming pumunta sa aming iba't ibang may multinational, may alabang. At ang kanilang complaint is number one, yung overcrowding ng mga bahay. Dahil may mga bahay raw na 30, 40 yung mga nakatira doon. At natatakot sila kung ano ba yung kung may 40 kang tao doon o hindi normal yun sa isang bahay. So yun ang natatakot sila doon. At mayroon ding mga issues na nakikipag-away sa security guard. May issues rin na mayroong mga escort na police. So may mga ganun na issues. And marami ring mga allegations na konektado ito sa POGO, dahil nga sa gabi dumadating or lumalabas yung mga sasakyan. So meron ding mga issues of may mga naaresto ng mga local police. So we want to look at that angle also. Hello. Ayan. Sir, dun sa resto, nabasa ko po na parang supposedly, baka daw po itong mga naaresto doon ay mga nakatakas from Bamban. That is a possibility. Meron mga ganun na news reports at information kami na konektado dahil marami kaming nakitang mga, for example, may mga nahuli doon sa Banban na nahuli na doon sa Pasay Pogo. Pero hindi na filean ng kaso kaya nakawala, no? Pero nag-reappear siya doon sa Banban, no? So, ang marami kaming ganun. May mga nakita kaming pangalan na nahuli sa Clark, di ba? May na-raid sa Clark, tapos nakita dito sa may Pasay. So, ang aming sense, itong mga sindikato na ito, umiikot lang sila. At of course, nakatira sila sa mga ganitong villages, no? So, may mga ganun na reports kami na gusto namin tignan because yun ang aming kinakatukutan na itong mga sindikato na ito nakatira sa mga villages natin, they live among us, no? At hindi mga ordinaryong tao to. For example, yung nakatakas sa Banban, meron na siyang warrant of arrest sa China at sa iba pang bansa, pero nandito siya nakatakas. Ito yung tao nung nag-raid yung PAOK, pumunta siya doon sa tunnel at nakatakas siya via the tunnel, no? So hindi siya mahuli ngayon. In fact, if you remember, pinapatawag ni Alice ko at sabi nga natin, hindi natin mapapatawag dahil fugitive siya ngayon, nakataka siya. Pero anong pangalan, sir, daw? It's Huang, I will get it, no? Ang last name is Huang, but I will get the exact name, no? Dapat, Yung itong si Mr. Huang is one of the incorporators ng Baofulan, kung saan si Wang Ziyang, tama. Si Wang Ziyang, na partner siya ni Alice Go. Direct partner siya. Kaya nga, 3 out of the 4 partners si Alice Go, lahat mayroong warrant of arrest. Pero sabi niya, nag-divest na siya noon when she became But when this was being, when this was being set up, no?
nandoon siya. She was the president of Baofulan. She was the applicant for Hongsheng. No, her name, andun lahat. Pati yung building permit, nandun yung pangalan Chinek niya. ba niyo kung talaga nag-divest siya? Doon sa bagong general information sheet, iba na yung pangalan. So most likely, nag-divest siya. Pati hinihingi namin yung sale purchase agreement kung talaga may ganun. Sir, last question na lang po. Sir, may nakarating na pong info sa inyo. May pogo rin daw sa Cavite. Ang Cob yan? Ay, Which particular, kung yung marami pang operations ng pero nga Pogo daw dito. sa OBP, office. Maraming nag-operate kasi may malaki, may Pogo Hub, mayroong maliit rin. Oh. But according to the enforcers, no, marami pa silang sino-surveillance ngayon. No? So in other words, marami pang mga ganito. Tsaka problema, legal sila. Ang problema kasi kahit sino-surveillance sila, kung walang magpo-complain, kagaya dito sa Banban, nakatakas yung isang Vietnamese, hindi sila makakakuha ng search warrant eh. Oh. Kung hindi strong ang evidence sila, hindi sila makakakuha ng search warrant. Kaya matagal bago sila nakakapag-raid. Tsaka ito pa problema, napanood ko sa social media interview kay Tarlac Governor Susan Yap. Kasi last week guest namin si Tito Sen, siya chairman ng MPC, your party. Towards the end nga yung natanong ko sa kanya, by the way sir, ano ang stand mo sa Pogo, And in that context, sabi niya, Mayor Go is part of the MPC. So we asked Governor Susan Yap to investigate kasi we will determine if she can be retained as MPC. So, nawala ang thought ko. Anyway, it's about, paano yan sir yung magiging consideration din ba ang Pogo, your Pogo, whether you're in favor of Pogo or not sa MPC? Definitely, dahil importante na mga membro namin ay member in good standing at members of good moral conduct. No? So, gusto And legitimate Filipino. And legitimate Filipino, of course. No? It was, so yun ang prinsipyo ng NPC na yung mga membro namin nakakatulong at maaayos sa mga membro. Ayun, naalala ko yung tatanong ko. Kasi sabi mo, wala pang complaint. Sabi ng Governor Susaya, napakinggan ko interview niya kahapon, sabi niya, we cannot initiate any investigations yet or formal investigation yet because there's no complaint against her. Actually, they can do motu proprio investigation as a province, no? Dahil narinig ko doon sa kanyang interview na meron na pala silang Pogo Band Resolution. Meron na. No? So, meron na silang Pogo Band Resolution. So, ang tanong, bakit nakalusot pa itong mga Pogo na ito? So, it will go up to her. Yes, kaya narinig ko sa kanyang interview, meron na silang resolution on banning Pogo, which is good. Ngayon, ang tanong, bakit nagkaroon pa ng mga Pogo? Dalawang Pogo sa Banban, yung Hongsheng at yung Junyuan. Kasi yung Hongsheng napasarado, di ba? Yes, nasarado na yun. Tapos nagbukas ulit to another name, yung Junyuan. So, kaya dapat maimbestigahan rin to ng probinsya dahil meron na silang resolution. This is a violation of their resolution. So what is she talking about now? Wala pa namang formal complaint against her. I think motu proprio pwede silang mag-investigate dahil ang mga municipal mayors under the provincial autonomous government. sila. Pero sa MPC, as an NPC member, pwede nang din, motu proprio. Yes, kung talagang ang gusto kasi ng NPC, maayos na membro, no? Yes. Especially pagdating sa moral conduct. Yes, So, and Tito Sen told us, si Tebes nga, in-house namin eh. Yes, Doon ko nalaman na MPC member. Tama. Kaya nabiro ko Correct. siya, wala pa kayong vetting process dyan sa MPC? Correct. Meron din kaming internal na investigation, meron din kaming internal disciplinary actions. So meron naman tayo. Anong position mo sa MPC, sir? I'm part of the advisory board, Okay. yung advisory council. No, so I'm part of that. National Advisory. Okay. Sir, after I think 8 hearings po na, tapos twice dumalo si Mayor Go doon sa hearing yun. Ano ba sir, so far yung nakikita yung conclusion na involvement ni Mayor Go, tsaka ano yung initial assessment nyo sa
past 2 hearings? Ang personal assessment ko, yung father niya nagsinungaling, no? Para ma-declare si Alice Go as Filipino. Dahil nung tinitignan ko yung kanyang birth certificate, dahil ang birth certificate niya, father niya yung gumawa eh. Nakasulat doon, name of father. So, dapat isilagay mo doon yung totoong pangalan mo. Ang totoong pangalan niya in the passport is Guo Jiangjong. No? Dapat yun ang inilagay niya. Nakasulat rin doon sa birth certificate, citizenship. Doon, meron siyang Chinese passport, dapat dinagay na doon Chinese, pero linagay niya Filipino. Then, nakasulat doon kung kailan ka kinasal. Meron siyang date kung kailan kinasal. Pero doon sa iba-ibang birth certificate, iba-iba yung taon ang nakasulat doon. So, and this is consistent across 4 birth certificates of allegedly her children. No? Si Sheila Go, si Ximen Go, at mayroong bagong na-discover, taga Caloocan. Si Wesley Go. No? Si Ximen and si Wesley sa Caloocan nag-late registration. Pero nag-child duty sa Valenzuela. Tumira rin sila sa Valenzuela. No, tumira rin sila sa Valenzuela. Magkatabi lang kasi kami, kapitbahay kami. No, so Pero hindi mo natatandaan siya. Di ba siya natatandaan? Di ko maalala, sir. Di ba hindi sabi? maalala. So my point there is may deliberate and conscious effort na magsinungaling at mag-supply ng wrong information. At ngayon kasi ang birth certificate natin